evidence gathering via hearings continue at the ICI or the Independent Commission for Infrastructure. And for updates, kasama po natin ngayon ang mobile journal na si Arles de los Santos. Arles, okay, wala ba ngayong hinawakan itong si dating Justice Secretary na placard tungkol sa pag-ibig, pagmamahal, at itigil na yung pagiging ganid sa mundo? At may say-say pa ba kung tanongin kita, ano na pag-usapan doon sa mga umupo ngayon na mga kongresista para sa isa na naman executive session? Magandang hapon, Lord at Denise. No? Nako, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, nag-press conference nga itong Independent Commission for Infrastructure kung saan nagsalita si ICR Chairperson Andres Reyes at Executive Director Ryan Keith Osaka, kung saan ngayon papunta na sila sa Office of the Ombudsman para magsampa ng rekomendasyon, para magbigay ng rekomendasyon sa Ombudsman na imbestigahan at kung maaari isampahan ng kaso ang 8 mga tinatawag na contractors. Ito daw yung mga mambabatas na mayroong conflict of interest, no? Ito yung may mga kaugnayan sa mga kontraktor, mga kapamilya para doon sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Reyes, mula daw 2016 hanggang 2024, umabot daw ng hindi bababa sa 1,300 projects ang nakuha ng mga ito. No? Kaya ayon sa kanya, ay mahalaga daw na masilip ito, no? At matapos na itong ganitong sistema kung saan nga yung conflict of interest, yung financial na direct or indirect man na interest ng mga mambabatas na ito, hindi daw dapat himasukan ang, of course, lalo na yung pagiging mga mambabatas kung saan kasama doon ang paggawa ng mga batas sa Kongreso and later on, yung mga insertion ng mga project na ngayon nahahablang sa kabi-kabilang mga korupsyon. Pinangalanan ba, Arles, itong mga kongresistang ito? Actually, Lord, nakuha natin yung ilang mga pangalan. No? Nandyan yung isa sa mga tinawag ni Congressman Leviste na kasama daw doon sa pinakamalaki na mga contractor. No? Ito daw yung namimili ng DPWH projects. Ayan ay si Congressman Edwin Garjola, Congressman James Ang, Journey Nisay, Agustina Pancho, Joseph Lara, Francisco Matugas at Noel Rivera, at kasama dyan si Ako Bicol Party List Representative na nagbitaw na, no, na si Ako Bicol Party List Kizaldico na ngayon wala dito sa bansa. Ayon kay Reyes, dapat daw na matapos na itong ganitong sistema, no, dahil itong mga conflict of interest na ito yung pinagmumulan nga ng ilan sa mga problema ng bansa. At ayon pa sa kanya, dapat daw na sa ngayon yung mga pangalan na babanggit na ito maaaring madagdagan pa sa mga paparating na araw. Arles, dun sa mga binanggit mong pangalan, do you know, may balita ba dyan where they are right now? May binigay na rin ba silang statements? Actually, Denise, ilang minuto pa lamang yung nakalilipas mula nang matapos yung press conference. Pero si Garjola kasi ilang beses na siya nauugnay dito. And then yung ilang mga mambabatas na nakita natin doon sa listahan ay kasama sila sa mga active members pa rin ng Kongreso, no? At ayon pa sa ICI, talagang kailangan na itong mga to matignan agad ng ombudsman at makasuhan ng maaari dyan, no? Yung graft, plunder at yung malversation dahil pondo raw ito ng taong bayan. Okay, Arles, yung conflict of interest, medyo may sensitivity yan. Kasi pwede mo sabihin na ito ba'y conflict of interest na may wrongdoing o ito ba'y simple na conflict of interest lang na sa trabaho nila sa paggawa ng batas ay hindi tugma doon sa kanilang negosyo. Ano ba? At kung doon sa una na may wrongdoing, may mali siya, bakit hindi sila pinatawag kagaya ng iba? Actually, Lord, no, dun sa conflict of interest, nabanggit naman nito ni chairperson ng ICI chair na si Reyes na sinabi niya na yung conflict of interest ay probably doon sa financial interest, no? Maybe direct or indirect, no? So, yung mga proyekto na dapat sana nabibid napupunta doon sa ilang mga kontratista, no? So doon ay medyo daw nagkakaroon ng problema and kasama daw yan sa mga ipinagbabawal ng ating konstitusyon. Patungkol naman kung bakit hindi sila ipinatawag, actually hindi rin na-divulge sa atin, no, ni Chair Reyes kung paano nga ba nila isinagawa yung mga investigasyon at saan nga yung pinagbasehan nila sa mga impormasyon na ito, no, dahil nasa legal process na daw ito at ayaw niyang maunsyame, no, itong ipapasa nga nila na case recommendation sa Ombudsman ngayong araw. Kasi kung 8 lang, kulang yan. Di ba? Mas marami pa officially
Yung alam natin Tama na ka dyan, may Lord. Marami pa possible daw, may conflict iba of pang interest. mga pangalan. Arles, maiba ako, no? Kung ang ICI ba ay may plano silang mag-imbita ulit ng mga iba pang kakausapin? Because yesterday, alam natin na si Congressman Atayde as well as si Congressman Yung taga-Caloocan. Asistio ay nakausap na ng ICI through an executive session. Ang ICI din ba ay wala ba silang kapangyarihan to say no to those closed door sessions? Sila Sila nag-aalok. nag-alok Oo, pero kasi inalok nila yung dalawa. Pero pag may nag-request, meron din ba silang kapangyarihan to say no to that? Actually, Denise, if we are to look yung guidelines ng ICI, pwedeng mag-request yung resource person na magkaroon ng executive session. Anyone can request. But as per the approval, yung ICI mismo, yung dapat pumimbang nito kung kailangan nga ba maging executive session or hindi. Kanina tinanungan natin kung ano ba yung naging basehan doon sa sa private, no, pagkakaroon ng executive session. Nung dumating si Rep. Archo Atayde, ayon sa kanya, ICI daw yung nagtanong mismo kung nais ba niya na magkaroon ng executive session. Pero sa naging pronouncement naman, no, nasa press release ng ICI kahapon, na itong dalawang mambabatas daw yung nag-request ng executive session dahil nga voluntary sila, no, na nagpunta rito. So, yung mga ganung bagay it is, no. But so far, at least doon sa information, dapat sensitive information ito, no. At ayon kay Hosaka, ayaw daw din nila na magkaroon ng problema along the way ng investigation. Kaya kung ito man yung best option para hindi madiskaril yung kanila ginagawang flood control probe, ito daw muna yung nais nga nilang pagtignan muna yung kanilang guidelines na binuo na nakasentro or nakaangkla din daw sa ilang mga jurisprudence ng ating batas. Sorry, Arles, pakiklaro nga. Kasi diba, you said sensitive information, so pwedeng payagan ng ICI yan. But isa rin sa mga pwedeng gamiting rason would be if they feel that there is threat to their lives, tama? So, kung lahat sabihin yon, ibig bang sabihin din nun ay lahat papayagan ng ICI na mag-executive session talaga? Actually, yan nga din yung malaking tanong kasi anyone can say that there's threat to their lives, but of course, kailangan nila ng pruweba. Ayan yung mga impormasyon na hindi natin nakukuha, no? Kung saan nga ba nakabase yung kanilang yung pag-request na executive session, may threat ba sa life, kung may sensitive information, paano, sino-sino ang mga ito at ano-ano ang nilalaman nito, and then yung mga mababanggit na mga personalidad, hindi rin natin nalalaman. Actually, si Representative din Asistio ng Caloocan 3rd District kahapon, sinabi niya na tinanong daw siya ng ICI kung papayag ba siya na ilabas yung kanyang affidavit. Ayon sa kanya, oo raw. So nakuha natin yun sa video, and then nung tinanong natin kay A.D. Hosaka, itatanong daw ulit kay Representative din Asistio kung papayagan nga ba. So it's a bit of a back and forth discussion on that. And ibang bagay pa yon na dapat natin sana lilinawin kanina. But naging brief lang yung question and answer part ng kanilang press conference at hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makuha ang tugon nila dyan. Parang, tanungin mo sila. Hindi, sila tanungin mo. Kung okay sa kanya. Hindi, sila na bahala dyan eh. Parang Confirm mo, tanong mo ulit. Oo, di ba? Arles, kanina, yung pag-upo naman nila, Representatives Arrogancia and Tariela, may mga detalye ka ba sa mga pinag-usapan o ganun din? Ganon din, Lord. Kagaya ng dalawang mambabatas kahapon, executive session muli ang nagawa na nangyaring pagdinig sa dalawa. Ayan ay si Quezon Province 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Representative Leo Di Tariela. Kasama sila doon sa mga inimplicate ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya noong September 8 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na nangihingi daw ng mga lagay para maaprubahan yung kanilang mga proyekto at walang maging sabit at umaabot nga ng 10 to 25% ang mga alleged kickback ng mga ito. Okay. So may aasahan pa ba tayo within the week, Arles, na mga dudulog dyan, mga papatawag? At itong pinapangako nila na live streaming, kailan daw magsisimula? Lord, wala pa tayong nakukuhang schedule sa paparating pang mga araw ngayong linggo, no? Kung sino-sino pa nga yung mga personality na darating. But kanina, dumating dito yung Makabayan Block, sina Representative Antonio Tino at Renico, kung saan nga in-urge nila sa kanilang letter of request sa komisyon na investigahan din itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Sandro Marcos at yung iba pang mga personalidad na nabanggit kagaya na lamang nina E.S. Bersamin at Jojo Cadiz na
ayon sa kanila, pwede naman daw silipin yung mga naging pahayag ni dating Representative Zaldico, no, na parang ngayon daw na nababanggit na yung Pangulo, dapat daw hindi tubigil yung investigasyon na isinasagawa. And then sinundan niya ng kanilang pag-question doon sa guidelines ng ICI patungkol pa rin dito sa kanilang live streaming. Alright. Kung wala nang tanong ang partner ko, maraming salamat sa iyo ang ating mobile journal sa ICI. Yan po si Arles de los Santos, live from Taguig.